Hello guys! Siya si Eden Sansona, sa sobrang laki ng kanyang kumpiyansa sa sarili, nilusog niya ang bulwark ng isang undefeated na boksingero sa sarili nitong teritoryo ang bansang Mexico. Lalabanan niya dito ang kinakatakutan ng bansang Mexico, at WBC International Super Featherweight Champion na si Adrian Estrella. Si Adrian Estrella, ay isang number 1 contender ng WBC Super Featherweight Division. Bago lumaban si Adrian sa isang big fight at world title fight ay lalabanan niya muna ang pambato ng Pinoy na si Eden Sansona sa isang tune-up fight. Sa labang ito ay inaakala ng Meksikano na boksingero na madali niya lang itong patumbahin ang Pinoy na boksingero. Ngunit hindi niya lubos akalain na isa palang napakalakas at napakagaling na boksingero ang napili niyang pang tune-up fight niya lang. Sa Saloos, Mexico gaganapin ang labang ito. Kitang-kita ang manunood na nakaabang sa nailang kababayan na si Adrian Estrella, bilang suporta. Si Adrian Estrella ay may tala na 22 wins, 20 ang kanyang na knockouts at walang talo. Ang pambato naman ng bansang Pilipinas ay may tala na 33 wins, 11 knockouts at 6 na talo. Ating panoorin mga lods ang laban kung saan mapapabilib ka sa lakas at estilo ng Pinoy na ito. Unang rounds ay kalmado ang dalawang boksingero, ngunit hindi nila napigilan ilabas ang kani-kanilang mga puwersa na nakatago sa kanilang katawan. Ngunit ang Pinoy ay tila gustong-gusto na niya patumbahin ang pambato ng bansang Mexico na si Adrian Estrella. Va a poner horizontal a este que es su oponente. Este tagano que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como lo fue el inolvidable Seferino García, conocido como Cipriano. Un hombre que hizo 162 peleas, escuchó usted bien. De manera que no pierda usted de vista, abriendo muy bien el compás Ricardo López Nava. Esto se llama estabilidad. Estrella Regiomontano toma cenital. Brutal volado, Ricardo. Y efectivamente debe tener cuidado el diamante Estrella. Aquí lo vemos bien identificado con un calzoncillo negro y botines negros, calcetas en color verde fosforescente, debe marcar el jab, es más alto, tiene los brazos más largos, y tener cuidado con este zurdo que ha salido con todo, quiere cazarlo de un volado, un golpe volado, está buscando el tagalo. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí es la pelea número 42, ha ganado 33-11 por nivel del cloroformo, ha perdido 6. 2 cloroformos en contra, 2 empates, y lo que son las cosas, Arce, el 27% de las victorias de Sansona son por nocaut solamente. Sí, doctor, salió bravo este de Sansona, viene con todo, viene nomás, está dando golpe, ¡ay, lo agarró! Ahí va, ¡uy, no, cuidado! ¡Qué buena pelea, lo que tiene Ramos, está dando con todo! Exactamente, mientras tanto, señoras y señores, amables amigos, esta pelea no va a ser huesos viejos, vean dónde tiene colocada el puño, velo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro paisano, el regiomontano. Vean nada más los cañonazos en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, es donde puede. Este que se estrella el regiomontano tener problemas, pero tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula, Arce. Y doctor, tiene que moverse fuerte, y demás. Sangrando, Estrella. Está sangrando, Adrián Estrella. Del oído, detrás del oído derecho está sangrando Adrián Diamante Estrella. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, vaya entrado, no. Impresionante volado de mano izquierda de este tagano. Round 2 ay isang Pinoy na gutom at gigil na heel na itong magpakawala ng mga solidong mga suntok. Isang solid right hook ang tumama sa boksingero ng bansang Mexico, dahilan ng kanyang pagkatumba. Sa lakas ng suntok ng Pinoy na boksingerong ito ay tila hindi napanalo. Pues aquí suena la campana. Vámonos para ese segundo asalto. Decíamos que con el volado venía a derrotar al mexicano y está tambaleándose, no va a poder más. Y está perdiendo el invicto y San Luis Potosí. Decíamos que había conectado en reiteradas ocasiones, pero aquí fue la derecha esa que mandó a la lona. Adrián el Diamante Estrella se enganchó
le conectó buenos golpes. De Manila, Filipinas, Eden, Mr. Bob Sansona! Dagdag pa sa ating mga balita. To show his maturity by not getting upset. Oh! To show his maturity by not getting upset. Oh! Oh, that's right. What a shot. Maturity by not getting upset. So atin muna balikan ang taong 2011 kung saan pinakita ni Jason Pag-ara ang isang napakalupit na laban kontra sa siga at maangas na Indonesian boxer na si Billy Sumba. Paglabanan nila dito ang super lightweight bout. Si Billy Sumba ay dinayo lang ang bansang Pilipinas para sana maipakita niya ang kanyang lakas at mataas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili na matatalo niya ang pambato ng Pilipinas na si Jason Pag-ara, kapatid ng nag-iisang Prince Albert Pag-ara. Isang former lightweight champion itong si Billy Sumba, at ang makakalaban niya naman ay si Jason Pag-ara na isang former WBO Asia Pacific lightweight champion. Ang laban Pag-ara kontra Sumba ay ginanap sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City. Si Billy Sumba ay may record na 18 wins 2 talo, at 4 na panalo na tinapos niya sa pamamagitan ng technical knockouts. At si Jason Pag-ara naman ay may record na 24 wins, 1 talo at may 13 panalo na nagtapos sa technical knockout. Makikita dito na grabe kung bumitaw ng suntok itong si Jason Pag-ara na tiyak na kapag ikaw ay nasapul at panigurado ay matutamba ka, at kapag minalas-malas kay ay hospital in bed ang sasapitan mo. Sa edad na 16 na nag-uumpisa na itong si Jason Pag-ara maging isang professional boxer. Sa laban niya na ito ay isa sa big test kay Jason Pag-ara, na makita kung gaano na siya kagaling, at lang ano-ano ang kanyang na-develop sa kanyang boxing career. Sa papalapit na pagtatapos ng round 1 ay isang solid right hook ang pinakawalan ni Jason Pag-ara dito sa Indonesian boxer. Sanhi ng kanyang pagkatalo. Siyempre pag laban na. Good combination. Sumba tries to cover up. Diane, si Pag-ara Grabe ang has lakas to ng Pinoy na si show his Jason maturity Pag-ara. by not Ang getting upset. sinilas ng kamay at katawan pagkatapos nitong patamaan ng kanyang solidong suntok. Pagkatapos patamaan ni Jason Pag-ara ay bumulagta na sanhi ng paninigas ng buong katawan ng Indonesian fighter na ito. At tinanghal si Jason Pag-ara bilang panalo dito. Shot. He's not going to get up. No way. He looks terrible. They better get the doctor into the ring right away. Really bad call. That is a bad call. He counted him out. You didn't even have to count. Sumba is still down. After In the medics, they got oxygen. Oh, what a look on his face when he fell. Oh, And he alam. actually looked straight at us. Yeah. Winner by knockout, Jason Pag-ara. Jason Pag-ara. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Luis Neri target ang dalawang Pinoy na si John Riel Casimero at Marlon Tapales. Tila pumalag na si Luis Neri sa hamon ng ating pambato na si John Riel Casimero. Ayon sa tagapagsalita ni Cuadro Alas John Riel Casimero, na under negosasyon pa ang laban Luis Neri kontra John Riel Casimero, sisiguraduhin daw ng Team Casimero na hindi makakatanggi si Luis Neri sa kanilang iaalok. Matungkol naman kay Marlon Tapales kontra Neri ay nasa Team Tapales ang pasya at depende rin ito kay Luis Neri kung papalag ba siya kay Marlon Tapales. Pero sa ngayon ay usap-usapan at matunog, saan man panig ng boxing fanatics at sa buong boxing community ang pangalang Luis Neri kontra John Riel Casimero. Bukod dyan ay may laban si Marlon Tapales kontra Murod John Akhmadalib bilang mandatory challenger niya. Kaya si Cuadro Alas talaga ang nakatakdang makasagupa rito ni Luis Neri. Napakalaking pagkakataon para kay Cuadro Alas na makalaban si Luis Neri dahil si Luis Neri ay number 1 sa WBC Super Bantamweight Contender, at pangatlo sa IBF. Kapag manalo dito si Cuadro Alas John Riel Casimero mga lods ay may pag-asa na makakalaban siya sa world title fight at mapapalapit siya sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue na magtagpo ang kanilang mga landas. Ano sa tingin niyo mga lods? Kakayanin kaya ni John Riel Casimero ang lakas ni Luis Neri? O kakayanin kaya ni Luis Neri ang lakas ni Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching.
Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.